Ang ikalimang kabanata ng El Filibusterismo ay pinamagatang ang Noche Buena ng isang kutsero. Sa kabanatang ito, kinukwento ang pagpunta ni Basilio sa bayan ng San Diego, kung saan nagaganap ang prosesyon para sa gabi ng Kapaskuhan. Sa daan nakasakay si Basilio sa karuwahe ng isang kutsero. Nasaan ang inyong sedula? Paano ko sedula ko sa inyo? Patawad ko. Sa kulungan ka na magpaliwan. Matapos ang insidenteng iyon, natigil ang kanilang paglalakbay nang magsimula ang prosesyon. Sa kabila nito, nanatiling kalmado ang kutsero at ipinagpatuloy ang kanyang kwento. Napangiti si Basilio nang nagkwento ang kutsero tungkol sa alamat ni Bernardo Carpio, isang higanteng nakatanikala sa yungid ng San Mateo. Ang mga Indio ay naniniwala na ang kanilang mga hari ay nakakulong. Sa bawat 100 taon, isa sa kanilang mga tanikala ay nalalagot. Ngayon, ang kanyang kanang paa na lamang ang natitira sa kanya. At kapag siya'y nakalaya, liligtas na tayo sa mga batas. Habang nagaganap ang prosesyon, hindi naiwasan ng kutsero ang malibang. Siya'y nanonood at tila nawala sa isip ang kanyang ginagawa. Ginoo, magpatuloy ka na. Namatay ang ilawan ng karwahe. Hindi maaari yan. Sumama kayo sa amin sa kwartel. Wala nang nagawa si Basilio kundi ang naglakad na lang patungo sa bahay ni Kapitan Tiago. Teka lang, hindi ba si Sinang yun? Sa bahay ni Kapitan Tiago, nag-uusap sina Simon, Kapitan Tiago, Cura at Alperes ng Guardia Sibil. Pupunta kami at tutungo sa plan upang makita ang mga alas. Tumuloy na sa bahay ni Kapitan Tiago si Basilio at nakipamalita kay Kapitan Tiago. Kamusta, Kapitan Tiago? Ito, isang kasama natin na namatay, ang matandang katiwala sa gubat. Namatay ito sa katandaan. Ayaw pumayag ng kura ng pangmahirap na misa dahil mayaman naman daw ang Panginoon niya. Wala ba kayong magandang may babalita sa akin? Nawawalan ako ng gana sa aking mga naririnig. May balita ba kayo tungkol sa sapang? Sinabi ng matanda ang tungkol sa pagkakabihag ni Kabesang Tales. Hindi umimik si Basilio at nag-isip ng malalim hanggang sa nawalan na nga siya ng ganang kumain. Ika-6 na kabanata naman ng El Filibusterismo ay pinamagatang si Basilio. Nang magsimulang tumunog ang kampana ng simbahan para sa paggabing simba, ay dali-daling nagtungo ang mga tao sa simbahan na nagdudulot ng sari-saring ingay. Naglakad-lakad si Basilio at makailang ulit na lumingon upang masigurado na walang nakasunod sa kanya. Patungo siya ngayon sa gubat ng mga Ibarra. Ngayon pag-aari na ni Kapitan Tiago. Tapos siguraduhin mo lang nakasunod sa akin para sa aking kaligtasan. Sa kanyang paglalakad, huminto siya sa isang buntot at siya'y nanalangin. Kanyang ipinanalangin ang kanyang ina na lingid sa kaalaman ng lahat na dinadalaw niya tuwing umuwi ng San Diego. Sinamantala ko ang pagkakataon na dalawin ka rin inay. Dahil bukas ay pupunta na ako sa tahanan ni Kabesang Tales. 13 taon na ang nakararaan mula nang mawala kayo ni Crispin. Ngunit sariwa pa rin sa akin ang lahat. Napakalaki ng pasasalamat ko kay Kapitan Tiago na kumuktop at nagpaaral sa akin sa Manila.
Habang si Basilio ay tahimik sa tabi ng puntod ng kanyang ina, dahan-dahang pumunta si Simon sa kinaroroonan ni Basilio. May tutulong po ba ako sa inyo, Ginoong Simon? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong naaalala, dito rin po tayo nagtagpo, 13 taon nang nakararaan. Kayo po ay nakikiramay sa pagkamatay ng aking ina. Kayo po si Crisostomo Ibarra, na inakala ng lahat na patay na. Napatid mo ang nag-iisang lihim na maaaring maging dahilan ng kasawian na sisira sa aking mga balak. Hindi mo ba alam ang maaari kong masawi sa iyong sinabi? Ikaw ang sisira sa aking layunin. Ngunit iba ang pagkakilala ko sa inyo, Ginoong Simon. Isang malaking bata sa akin ang pagkakatuklas mo sa aking lihim. Ginoong Simon, noy natulang kayo at dahil do'y nagpakalong kayong muli. Muli ba ito nga hayaang mangyari? Walang ibang makakaalam nito maliban sa ating dalawa. At kung mawawala ka sa aking landas ay mananatili itong isang lihim para sa akin. Madaling palabasin na napatay ka ng mga tulisan sa loob ng gubat na ito. Kung ganun, nagkakamali po pala ako ng pagkakilala sa inyo. Totoong ako'y naparito may 13 taon ng nakaraan upang wakasan ang pag-aapi at ipagpatuloy ang nasimula ng aking kaibigan. Hindi ko akalain ang laso na naiwan ay lubusan na kumalat sa lipunan. At ultimo mga kabataan ay wala nang ginawa kundi sumunod. Pag-alipin at hindi pakinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo papakinggan ng pamahalaan ng wikang ito. At ang wikang Kastila ang magbubuklod ng tulay ng mga Pilipino. Malaking kahalaga ng paniniwalaan nyo. Hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Itatago na lamang ng huwid na wikang ito ang ating karapatan, ang ating mga paniniwala, ang ating pagkatao. Mali ang iniisip nyo, Ginoong Simon. Patuloy na nag-uusap si Basilio at Simon. Ipinaliwanag ni Simon ang kanyang mga ipinaglalaban. Sinabi rin niya na ilang beses siyang nagtangkang makausap sila Makaraig at Isagani sa kanilang maling pag-unawa, ngunit katulad ni Basilio ay hindi nakikinig. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hinikayat ni Simon na makiisa sa Basilio sa kanyang upang isabay nila maisakutuparan ang kanyang mga plano. Ngunit ang sabi ni Basilio ay, Salamat sa pagtitiwala, Ginoong Simon. Ngunit ako man sarili ko'y may mga pangarap na din gusto kong makapagtapos. Gusto ko maging isang ganap na doktor. Sabihin mo sa akin kung ano ang mapapala mo. Kung ikaw ay makakapagtapos, hayaan mo na lamang ba na makita ang iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa na tinatapakan ng mga taong sila mismo ang pumatay sa kanila? Wala ho akong magagawa. Hindi ko sila kayang ipaglaban. Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala akong kakayahan. Kung may bibigay ko sa iyo ang aking tulong, Hindi na rin naman maibabalik ang buhay ng aking ina at kapatid. Wala rin naman ako mapapala kung ako'y magigiganti. mayroon, Basilio, mayroon! Mapipigilan maranasan pa ito ng iba. Walang mag-aalipin kung walang magpapaalipin. Gagawin din nila sa iyo ang ginawa nila sa akin dahil sila'y napopuot sa iyo. Napupuot? Ako pa ang kanilang kamumuhian? Sa kabila ng mga ginawa nila sa akin? Hindi na bago sa taong magalit sa kanyang nasaktan. Bumalik ka na sa inyo, lumalalim na ang gabi. Hindi ko hinihiling na itago mo ang aking lihim dahil kahit ihayag mo ito sa akin, tiyak na hindi ka paniniwalaan. Gayunman kung sakaling magbago ngayong isip, hanapin mo na lamang ako. Sige po, mauna na po ako, Ginoong Simon. Ang ikawalong kabanata ng El Filibusterismo ay pinamagatang Maligayang Pasko. Sa gitna ng masaganang ani, malungkot ang Pasko ng pamilya ni Cabezang Tales. Ang kanilang lupain ay inagaw ng mga praile at si Huli ay bihag upang matubos ang kanyang ama. Bakit ganito tayo? Yung pa ay pinaghirapan natin na ako. Si Uli, bilang pa rin. Nalipunan natin ay pangunang katibalian. Hindi ko inaasahan na abot tayo sa ganito. Nawalan ng lahat si Cabezang Tales. Ang kanilang masaganang ani ay kinuha ng mga praile at si Huli ay napilitang magtrabaho sa kumbento. Magandang gabi po, Tandang Selo. May dala po akong munting regalo para sa inyo ngayong Pasko.
Salamat, Basilio. Ngunit ang aming kalungkutan ay hindi matutumbasan ng kahit anumang regalo. Si Uli ay bihag pa rin. Gagawin ko pong lahat para matulungan si Uli. Si Basilio, kabila ng sariling suliranin, ay handang tumulong. Puno siya ng malasakit at pag-asa na balang araw ang katarungan ay mananaig. Salamat, Basilio. Ang iyong kabutihan ay nagbibigay ng lakas sa akin. Kabila ng mga pagsubok, nananatili ang pag-asa at pagmamahal sa pamilya ni Kabesang Tale. Kanilang pakikibaka ay nagpakita ng karatagan ng loob sa harap ng mga paghihirap. Sa gitna ng mga pagsubok, ang diwa ng Pasko ay nananatili sa kanilang mga puso. Ang kanilang pananampalataya sa katarungan at pag-asa para sa mas magandang bukas ang nagbibigay liwanag sa madilim na gabi ng kanilang buhay.